Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta na ang mga kapatiran Divine Mercy? Medyo matagal-tagal din akong hindi natayo dito sa harap. Wala po kasi yung MC, kaya papalit muna ako ng konti doon sa mag-MC. Hindi ko po inaasahan na ako ang makakapag-MC ngayong umagang ito. Pero ganun pa man, ako'y natutuwa sapagkat sa kabila ng lahat, nandito pa rin ako nakapaglilingkod sa kabila ng mga trabaho na hectic na schedule. Nandito pa rin at pilit na nagsusumikap sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at kumusta na po kayo? Lalo na po sa mga taga-abroad na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. At ngayon pong umaga ay mayroon tatlong magbabahagi mula po sa Tondo, Maynila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Rosalinda Villarreal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po kung paano po ako napunta sa lugar na to. Nag-umpisa po sa yung manugang po kasi taga rito. Hindi po siya dating alagad. Siya po nung kasakulukuyang may karamdaman ako noon na nagkaroon ako ng hypertension tapos na uwi sa nervous. Siya po yung nung umuwi po siya sa amin dun sa Tondo. Kwento lang niya po yung tungkol dito kay Apo. Sabi niya, doon sa lugar namin, merong naggagamot na may makasamang mensahe. Hindi po ako kumikibo, basta nakikinig lang po, nakahiga lang po ako na parang iniisip ko, sana minsan makarating din ako sa lugar na to. Tapos marami po siyang mga tungkol sa mga paghahayo, lahat po ng sinasabi niya, puro po iniisip ko lang na makarating ako sa lugar nito. Makarating din si Apo sa lugar namin sa Tondo. Lahat po yun lahat ng po yun ang nangyari. Nung pong kasalukuyang pumupunta po ako rito, umiinom po ako ng mga gamot. Minsan sa umaga po, sa araw po, 3 gamot ang iniinom ko. Sa gabi 3 rin po. Kasama yung sa high blood, pampangkalmante ko, at saka may vitamin sa dugo. Tuloy-tuloy po yung inom ko hanggang sa makarating po ako dito. Tuwing atin po kami ng gawain, unti-unti pong, yung gamot na iniinom ko, unti-unti pong nabawasan, paisa-isa nababawasan hanggang sa naging linggo, buwan, hanggang sa ilang taon na po kami dito, magpipitong taon na po. Wala pa pong 1 taon na ako dito. Lahat po ng gamot ko, hindi ko na ininom. Lahat po yung nagbigay ng kalakasan sa akin. Sa pamamagitan lang po ng mga mensahe, tuwing magpapahaplos po ako noon, tatanong kung anong karamdaman ko. Sabi ko wala po, masakit lang pang ulo ko. Pero sa totoo po, yung high blood ko po, nandun pa rin sa akin. Lagi pa rin po ako nahihilo. At saka yung nervous ko meron pa rin. Kaya lang po hindi ko inaalang, ang pinapakinggan ko lang po yung mga mensahe. Yun lang pa nagbigay ng kagalingan sa akin. Tuloy-tuloy na po hanggang sa ngayon. Wala na pong akong gamot na iniinom. Pag sumusumpong po yung anemic po kasi ako na puruan lang po dahon ng yung nilalaga ko pong dahon na pampadagdag ng dugo, yun lang po, hindi na po ako uminom ng anumang vitamins. At saka ibabahagi ko rin po ang mga hiwagang binibigay niya sa amin tuwing magdadasal kami tuwing hapon dun sa amin sa lugar na nagsasanto Rosario kami at saka chaplet. Tuwing nagcha-chaplet po kami sa Santo Rosario, meron po kaming mga mababang bulaklak na naaamoy. Kung ano-ano po mga hiwagang pakita niya sa amin na pinapadama niya na kasama namin sa araw-araw naming pagdadasal. At saka po nung minsang nagdasal kami ng hapon, may dumampi pong malaking kamay sa ganto ko, sa may noo ko, sa may bumbunan ko. Pagdilat ko po ng mata ko dahil nakapikit po kami, pagdilat ko po ng mata, ang nakita ko po sa harap ko, yung 4 na taong kong apo. Sabi sa
nagnilay po ako. Kung sa 4 na taong gulang na bata, sa liit po ng kamay, hindi po dadampi ng parang kamay po ng lalaki. Kaya po, pinapakita niya po tagang hiwaga sa amin. At saka, may mga mensahe din po sa binibigay sa amin sa pamamagitan ng aming kapatid na Emma. Kung may dapat pong baguhin sa amin, kung may dapat pong sa aming mga pag-uugali, dinadaan po sa mensahe sa pamamagitan ng aming kapatid. Kaya sa ganun po, unti-unti pong nagkakaroon kami ng kung saan, kung hindi pa rin po nagbabago. Kahit paano po, nababawasan po yung aming mga pag-uugali dahil po sa aming kapatid. At saka yung mga kagalingang ibinigay niya sa amin, sa mga kapatid namin. Unti-unti pong lahat po yun gumaling. Kaya po ang hiwaga at naga ng Ama, buhay na buhay mo talaga siya sa amin. Kahit sa ating lahat po, buhay na buhay talaga siya. Lagi lang po tayong manalig at manampalataya sa Kanya na siya ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Ano mang pagsubok ang dumating sa ating buhay, lahat po yun, hingin lang po natin sa Kanya, lahat po yun maiibsan. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan kahit sa ating kaisipan, sa ating damdamin. Kaya po, patuloy lang po tayong manalig at manampalataya sa Kanya at nagbibigay ng mga banal na mensahe sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na siyang nagbubukas lalo sa ating mga kaisipan, nagbibigay ng liwanag sa atin, nag-aakay sa atin patungo sa tamang daan. Yun lang po ang dapat. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong ibinahagi. Nawa po patuloy lang kayong sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi ko nga nung araw nung matira ako sa Tondo, na-share ko na yon dati dito. Matagal akong natira sa Tondo magmula nung binata pa ako. Nung araw, ang Tondo pag nakita mo, katatakutan mo. Ang mga tao ng Tondo nung araw, wala kang makikita sa maghapon na hindi naghahabulan ng pana, naghahabulan ng taga, naghahabulan ng barilan. Pero ngayon, ang mga taga-Tondo, naghahabulan sa pagparito sa Divine Mercy. Naghahabulan sa paghabol sa ating Panginoon. Na nawa, hindi mawala yan sa inyo. Sapagkat magmula ng makarating dito ang mga taga-Tondo talaga naman. Magmula na ng vigil ng umaga, hanggang tanghali, hanggang hapon, hanggang gabi, nandito sila at nagtsatsaga. Pagpatuloy nyo lang yan. Sabi nga ng mga kabataan, kapag maganda ang ginagawa natin para sa Panginoon, lalo't higit sa lahat, push mo lang yan. Kayang-kaya natin yan. Ang susunod pong magbabahagi ay mula naman sa Caps ng Tigapaligi. Muli po natin palakpakan ang buhay na Diyos para kay Larry Clemente. Isang pagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Ako po muli ay naatasan na naman na humarap dito upang magbahagi. Kanina nga po nung puntahan ako ni kapatid na Ana doon sa labas, napansin lang niya akong bigla, nakilala niya ako, napakalinaw ng mata eh. Alam mo po, talagang sorpresa po talaga lagi sa akin ng Panginoon. Talagang kahit hindi po ako handa, minsan nahihilingan po talaga. Kaya nga po, pagkatapos niya ako makausap, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung aawit ako o mag-share. Pero bigla po akong nakadama, pinaisip po sa akin siguro ng Panginoon na magbahagi ako na kung paano ako nakarating dito. Sa mga hindi po taga rito, sa mga bago pong nakakakilala pa lang sa akin, ako po ay taga rito lang din, doon po ang bahay ko, doon sa may bandang bungad. At ako rin po yung may computer shop doon sa bandang bungad. Dati po, yun nga po, naisip ko po na ibahagi sa inyo na kung paano ba yung buhay ko noon at kung ano na ang buhay ko ngayon.
Dati po, mga 2005, talagang nung panahon po na yon talagang medyo nananagana po kami, medyo magaan po ang buhay namin. Yun nga po, nagtayo ako ng computer shop, namuhunan po ako dyan. Tapos, pero dito po kasi medyo mahina lang. Kumikita lang po ako ng 500 a day. Kaya po, naisipan ko pong magtayo ng isa pang shop doon sa may gawin ng Bahay Pare. Namuhunan din po ako, naisipan kong ibenta yung sasakyan ko. Yung may van po kasi ako noon na pinaarkila, nagsawa na po akong magpaarkila, medyo napapagod na. Binenta ko po yun at pinuhunan ko rin pong bumili po ako ng mga computer din para dun sa isang shop ko doon sa Bahay Pare. Sa makatuwid po, nung panahon na yon, masyado po akong nalilibang. Para bang ang buhay ko, puro yun na lang. Gigising ako ng maaga, gusto ko pumunta kagad ako dun sa shop, buksan ko kagad dahil lagi ako nagmamadali nung panahon na yon. Tapos uuwi ako pinakamaaga, alas 10 po ng gabi. Kuminsan nawawala na rin po ako dun sa mga pamilya ko. Makikita ko lang sila pag yung uwi na ako ng bahay. Wala po akong holiday. Talagang mula Linggo hanggang Sabado. Talaga pong paspas yung paghahanap buhay ko. Nung panahon na yon, high school pa lang po yung mga anak ko. 4 po yung anak ko. Kaya kahit papano, hindi po pa masyadong mahirap yung gastusin. Talagang nung panahon sa Bahay Pare, kumikita naman ako ng mga 2,000, 1,500 a day. Kaya nung panahon po na yun, libang na libang po talaga ako. Lagi po ako naghahabol. Kaya lang po, hindi ko po lubos maisip, bakit pagdating ng month's end, pagdating ng mga payables, bakit po ang resulta ganun pa rin? Yung bang halos wala ring matira, samantalang konti lang naman yung gastusin ko. Hindi ko po rin po maintindihan nung panahon na yon. Tapos dito po sa gawain na to, ang misis ko po, lagi siya nagpupunta rito. Ako po, masakit mang sabihin, nakakahiya man sabihin, pag inaaya ako ng misis ko, titignan ko pag walang customer, pupunta ako. Ganun po lagi ang sinasabi ko sa kanya, nakakahiya man po. Alam niyo po, nung panahon na yon talagang hindi po ako makapagseryoso masyado sa pagpunta rito noon. Lagi ang iniisip ko, kumita. Ihanda ko yung pag-aaral ng mga anak ko sa kolehiyo. Hanggang sa dumating na nga rin po yung panahon na yun, 2007, 2008 hanggang 2010, nagkolehiyo na po yung dalawa kong anak. Medyo bumibigat na po yung mga gastusin. At nung panahon naman na yun, buti na lang po may tumutulong din na nanggagaling din sa ibang bansa, din sa mga kamag-anak. Kaya kahit pa paano, nakakaraos po sila. Ganun po. Hanggang sa dumating yung isang pangyayari sa aking buhay, yung pong pinagkakakitaan ko ng malaki doon sa Bahay Pare, nakakalungkot man pong ikwento, nanakaw po lahat, nawala po lahat. Ninakaw po lahat yung mga unit, mga computer. Kaya bigla po akong parang sinukluban ng kadiliman sa isip ko. Napakaraming pumasok sa isip ko ng mga panahon na yon. Para bang, bakit nangyari sa akin ito? Paano ko pang pag-aaralin mga anak ko? Paano pa silang mag-aaral? Sabi ko, meron pumasok nga po sa amin sa kapatid Flor, pinapaliwanagan niya yung misis ko. Tapos hanggang sa nung umuwi nga po kami after nung investigation, talagang tulala po kami. Hindi ka makakain, ganun pala, napakahirap. Yung lahat ng pinundar mo parang nawala. Kaya sabi ko nga noon, paano pa kami mabubuhay? Hanggang sa nasabi ko pa ngang, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi ako totoong mahal ng Diyos. Hanggang nga pong, mga ilang araw po yun, hindi ako lumalabas ng bahay. Puro isip. Paano kami mabubuhay? Paano yung mga nag-aaral ko? Paano yung mga anak kong nag-aaral?
paano pa sila makakapasok. Pero alam nyo po, hanggang sa napadako na ako sa lugar na ito. Unti-unti. That was 2010 po. Nangyari po kasi yung nangyari sa akin na yon 2010. December, doon pa lang po ako nakapunta rito. Unti-unti, nakakadama ako ng kaliwanagan sa aking isip. Hanggang sa January, pumasok na ako ng CAPS. Unti-unti, natatanggap ko yung lahat ng pangyayari sa aking buhay. Kung isipin po, 3 taon na po ako nakakaraan. Nag-aaral pa pong kasalukuyan yung aking mga anak. Yung mga tanong ko noon na kung paano ko mapapatapos, paano ko silang papag-aaral. Ngayon po, 2013, pwede ko pong ibalita sa inyo, 2 na po ako nakagraduate sa aking mga anak. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung mga tanong ko na yun, binigyan niya ng lahat ng kasagutan. Hindi niya ako pinabayaan sa loob ng 3 taon na unti-unti kinikilala ko siya, unti-unti tinatanggap ko siya. Ginabayan niya ako. Mahirap magkwento, hindi ko alam kung paano. Nakatapos sila. Na para bang ang gaan-gaan. Kung kailan pa nawala yung hanap buhay ko, talagang zero. Nagsimula ako sa zero. Lahat ng pamamaraan, pinadama niya sa akin kung paano ako nakatayo muli. Ngayon po, pwede ko sabihin, nakatapos nga po yung 2 kong anak. Yung van na binenta ko, nabalik po, meron akong 1 van ngayon. Tapos po, yung computer na mga nawala, meron po ako mga bago ngayon dyan. Kaya lang dito na lang din po siya. Kaya pwede ko pa rin pong ipagkumpara yung kinikita ko ngayon tsaka yung kinikita ko noon. Kung kumikita ako ng 2,000 a day doon, ngayon kumikita ako ng 500 a day dito. Napagkakasya ko pa rin po. Parehas lang po nagiging resulta at the end of the month. Hindi ko po alam kung bakit. Lahat ng payables ko, nababayaran ko, wala po akong utang. Kaya hindi ko po malaman kung hindi ko po talaga maipaliwanag kung paano nangyayari sa aking buhay yan. Kaya masaya po ako. Mahirap po magpaliwanag. Kaya nga po, galak na galak po ang aking puso. Napakagaan ng naging buhay ko magmula nung unti-unting nakikilala ko siya. Alam niyo po, sa totoo lang po, pagka po nandito ako, talaga pong bumibigay ako eh. Hindi po, kaya kung minsan nahihiya po ako mag-share eh. Lalo na po, taga rito ako. Siyempre, kahit pa paano, maraming kilala ako dito. Napasok din ako sa politika. Kung minsan pag nasa labas ako, naisip ko, bakit ako gumaganon? Sabi ko, nakakahiya ata yun, sabi ko. Kaya kung minsan natatanggi ko pa. Pero pag nandito na ako, talagang lahat po nasasabi ko eh. Talaga pong pinadadama niya ang lahat sa akin. Hindi niya po ako pinababayaan, kaya yun po ay pinagpapasalamat kong malaki sa kanya. Kaya bago po ako siguro po pwede pa po akong kumanta, ano po? Para makapagbigay pa po ng paborit pagkilala sa kanya. Para po sa kanya ito. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Ako'y naniniwala sa'yo. Ako'y sadyang iyong
buhay ko, dahilan ng awit ko, Ikaw, Kristo. Kung saan mo man itutungo, sa ligaya man o sa lungkot, ko pa rin magtitiwala sa walang hanggang pangako mo.